Bro, manghingi lang ako ng konteksto kung pag halimbawa sinasabi kasi nila wala daw relihiyon na nakakaligtas. Saan ba natin mabasa na may pwede nating ibasahin sa kanila? Magandang araw po mga kaibigan, at sa araw na ito, punto por punto review naman po ulit tayo. At sa pagkakataong ito, ang tampok po nating video doon sa katanungan na mayroon bang ebidensya sa Biblia na nakakapagligtas ang relihiyon, sapagkat dumadami na po mga paniniwala ng mga protestante na ang relihiyon daw ay hindi nakakapagligtas. Ngayon ang tanong, paano ba ito bibigyang linaw? Panoorin dito lamang sa special episode ng Punto por Punto Review. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Unang-una, sila yung hanapan mo ng talata. Unang-una, sa yung hanapan mo ng talata. Sabi mo, walang relihiyong makapagliligtas. Yan ba'y totoo o gawa-gawa mo lang? Totoo yan, totoo yan. Totoo. Mababasa ba yan sa Bible, yung sinabi mo? Pag sinabi niya na oo, hanapan mong talata. Pag sinabi niyang wala sa Bible, saan mo narinig na sinabi na bawal, hindi makapagtas ang relihiyon? Papasok na si Unmasking Lies, i-admit ko? Sige, admit mo. Yan, ano? So, siya ang sunod na dito kay Ate LV. Okay, so ganyan yan, te. Unang-una, siya tanungin mo kung saan talata yan. Dahil walang ni isa mang talata na sinasabi sa Biblia na hindi makakapagligtas ang relihiyon. Bakit nila sinasabi na ang relihiyon ay hindi makakapagligtas? Para hindi ka magdalawang isip na iwan ang relihiyon mo at lumipat ka sa kanilang relihiyon. Lalo na pag nasa isip mo na ang relihiyon mo makakapagligtas, tapos gusto ka nilang kunin sa relihiyon mo na para sa'yo makaliligtas sa'yo, sasabihin nila, walang relihiyong makakapagligtas. Yan ay isa lamang pong paraan para hindi kayo magdalawang isip na iwan ng inyong relihiyon. Alam nyo, ang unawa ng mga sulpot pagdating sa relihiyon, yun ay iglesia. Unang-una, ang iglesia, sa kanilang unawa, yun ang relihiyon. Kapag sinabi nila na walang relihiyong makakapagligtas, ang ibig sabihin yan, walang iglesia na makakapagligtas. Yun ang ibig sabihin nun. Ang tanong, may relihiyon bang makakapagligtas? Ang sagot ay meron. Yan ay mababasa natin sa Efeso 5:23. Ang sabi sa Efeso 5:23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. Paano ka ililigtas kung hindi ka naman kaanib sa kanyang iglesia? Kaya para ka mailigtas, pumasok ka sa kanyang relihiyon. Meron ba talaga relihiyon ng mga apostol? Unang Timoteo 3:16, sabi, hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Ang mga apostol, meron bang relihiyon? Yes, merong relihiyon. Ang kanilang relihiyon
merong hiwaga at ang hiwaga ng kanilang relihiyon ay si Kristo. Ngayon, ano ang tawag ng mga apostol sa umaalis sa kanilang relihiyon? Unang Juan 2:18 hanggang 19, mga anak, malapit na ang mga huling araw at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila na natili, sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Itong sinasabi na hindi sila tunay na kabilang sa atin. Ano kaya yan sa Bisaya, no? Ang sabi niya sa Bisaya sa 19, mibulag ka nato ning mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Ano ba ang Tagalog ng linyang yan? Humiwalay sa atin ang mga taong ito sapagkat hindi talaga sila naging kaanib sa ating relihiyon. Pag umalis ka pala sa relihiyong tunay, ang tawag sa iyo, Antikristo. Antikristo ang tawag sa iyo pag umalis ka sa relihiyong tunay. Tanong, meron bang relihiyong makakapagligtas? Meron. At yon ang relihiyon, ang iglesyang tinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi nila na walang relihiyon makakapagligtas. Kasinungalingan yon. Walang talata yon ng Biblia, kahit sentido wala nun. Okay na ba yun, Ate Elvin Magsino? Okay na po. Pwede last na lang po, bro. Sige, go ahead, Ate Elvin. Ano po pwede nating isagot pag sa mga kadalasan miyembro ng pamilya nagsabi, okay lang naman yun kahit anong relihiyon, importante, mabait ka, hindi wala kang naggrabyado, nagdadasal ka, ayos na yun. Mali. Mali yun. Kakontra mo si Kristo doon. Bakit? Ano ba sinasabi ni Kristo sa 1 Jes 16? Sabi ni Kristo, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Ano yung pahiwatig ng sinasabi niyang kulungan dyan? Yung kanyang relihiyon, yung kanyang iglesia. Na hindi sa kulungang ito. Ibig sabihin diyan, meron akong mga mananampalataya na wala sa iglesyang ito o wala sa relihiyong ito. Anong gagawin niya? Sila'y kailangan din namang dalhin ko. Dadalhin niya. Saan? Sa kanyang relihiyon, ipasok sa kanyang iglesia at kanilang diringgin ng aking tinig at sila ay magiging isang kawan, isang grupo at magkakaroon ng isang pastor, isang tagapangaral. Sabi niya, sila ay dadalhin ko. Paano dadalhin? Sa kanyang mga inutusan, sa kanyang mga sugo. Ano yung kanyang mga sugo? Yung mga pari. So, maganda sa kanila, ipapasok ka sa kanyang iglesia. Tapos sabi na, kahit anong relihiyon, pwede yon? Ay, kasinungalingan po yan, Ate Elbe. Yun lang po, bro. Salamat ng marami. Okay, thank you. At yan po ang mga kasagutan ng ating kasamahan sa punto por punto patungkol sa tanong na makapagliligtas ba ang relihiyon? Unang-unang kailangan gawin sila ang hanapan mo. Bakit? Kasi alam natin na may batayan tayo. Sila muna. Sabi nila ngayon, hindi makakapagligtas ang relihiyon. Saan mo nabasa? Wala akong nabasa. O ba't mo sinasabi yan? Ako, meron akong mabasahin dito. Ito, sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, sa Contemporary English Version, may nakalagay na ganito. As the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. Ano daw? Religion helps you in every way. It promises life now and forever. These words are worthwhile and should not be forgotten. Sabi dyan, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. Baka sabihin nila ngayon, wala naman sa Biblia ko yan eh. At basahin sa kanilang Biblia, King James Version. For bodily exercise profiteth little,
but godliness is profitable unto all things. Yang godliness dyan, yang godliness, yan ang tinatawag na religion doon sa contemporary English version. How about sa ibang version? Physical exercise has some value, but spiritual exercise is valuable in every way. Spiritual exercise. Spiritual exercise. How about sa ibang sa Tagalog kaya? Tagalog natin basahin. Sa pagsasanay ng katawan ay meron ding pakinabang, ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. So yun, makadiyos na pamumuhay, religion. Ano pa? Sa Bisaya, otso, may kapuslanan ng pagpaugnat sa lawas, apan ang espirituhanong pagpaugnat, mapuslanon alang sa tanang butang. Espirituhanong pagpaugnat. Sa King James Version na Bisaya, kaya mga pagbansay nga lawas nun, mapuslanon og jutay, apan ang pagkadiyos nun, mapuslanon sa tanang mga butang. Yan ang sasabi ng religion. Ngayon, makakapagligtas ba ang religion? Religion helps you in every way. It promises life now and forever. It promises life now and forever. Kung hindi makakapagligtas, bakit may pangako yan ng life now and forever? Yan ang matinding kasagutan natin at abangan nyo po mamaya ang karugtong ng ating episode nito sa Punto por Punto Review kung saan pumasok na naman si Unmasking Lies para makipagsubukan at ating pakinggan ng kanilang bakbakan.